Hello Libra, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship, at saka sa uli kukuha ko ng additional cards. Pwedeng magkapalit ng situation kasi connected ka sa person mo. Pamper. Obvious naman sa picture, di ba, nagre-relax? At saka ang meaning nito, ibig sabihin ay yung pag-aalaga at pagbibigay importansya sa sarili. Hindi naman kailangan maging marangya, pero yung nakakapag-relax ka. Iba-iba tayo ng paraan pwedeng bibili ng regalo sa sarili o kaya magpapaspa. Pero ako guys, gusto ko yung mag-drive at saka yung kumpletong tulog. Ayan, ito naman yung situation ng person mo pero parang pareho kayo. Ease. Ganun din to na yung person mo gusto din niya na makapag-relax. At saka yung kaginhawaan ba. Mukhang pareho kayo ng person mo na nabibisi sa kanya-kanyang responsibilidad. Ngayon naman guys, alamin natin gamit ang tarot cards kung ano ang ibig sabihin nitong pamper. Pero patungkol pa rin sa situation nyo ng person mo or situation mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Wands, the Hermit, Five of Swords. Itong mga cards mo ay very positive kasi yung mga plinano mo, malapit mo nang marating. Dalawang cards na yung nagsasabi na patungo ka na sa tamang direksyon ng buhay mo. At saka ito yung saktong araw, panahon para sa pag-ani sa mga pinaghirapan mo. At ang advice ng mga cards ay mag-focus ka sa mga sarili mong goal sa buhay. Paligiran mo yung sarili mo sa mga taong marunong makipag-communicate at umunawa. Kasi kung ipipilit mo yung sarili mo nasa isip o gustong mangyari, magiging pag-aaway lang. Hindi ka pakikinggan. Magiging unhealthy lang sa iyo. Maganda yung intention mo pero may kanya-kanya din tayong situation na posibleng hindi mo nakikita. Pero yung person ay kita at nararamdaman niya. Kaya maging guide ka lang. Pero wag mong ipilit yung opinion mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na magkaroon ng mga bagong experience about love. Merong nasa sitwasyon na malapit yung potential person. Kaya lang nagba-back out ka. Maybe dahil sa itong person na to, katulad mo din na pinoprotektahan yung sarili niya at umiiwas sa iyo. Pinapakita niya yung dark side niya. At kapag ganito yung behavior na ipinakita sa iyo, wag mo nang ipilit yung sarili mo. At saka marami pa naman. Hindi lang naman siya. Sa mga nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na mag-focus sa kung paano mag-grow ang relasyon at saka sabihin kung ano yung hindi na kailangan sa relationship para magtagal ito. Itong card na is naman na situation ng person mo ang alamin natin, pero ituloy ko lang. At saka ipinapakita sa mga cards nyo na ang ilan sa inyo nasa situation na para kayong aso't pusa ng person mo. Mas bigyan ng panahon ang love kesa sa pag-aaway. At saka ikaw at ang person mo
Ay teka lang guys hindi naman siya kusang bumaliktad kaya i-upright ko to. Ikaw at ang person mo, pareho kayo na hindi nyo na ipapakita yung totoong feelings. Nagkakayaan pa ba kayo? Tsaka, nag-aaway kayo pero wala namang panalo. Sinasayang nyo lang pareho yung oras nyo. Queen of Cups, the Lovers, Three of Pentacles. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kasi kahit hawak ko yung card ng person mo, maybe ikaw yung tinutukoy ko. Sa situation ng person mo, naiisip niya na mahirap kang maisahan or lokohin. At saka yung person mo, nakikita niya sa'yo na husband or housewife material ka. Pareho din kayo ng person mo na gusto maayos yung problema na dumarating sa buhay. Pero ang advice ng mga cards sa person mo ay yung matuto din makinig. At saka unawain yung situation. Kasi pinapakita ng mga cards sa person mo na nasa tamang tao ka na pwede mong pagkatiwalaan. Lalo na pagdating sa love or pagmamahal. Alam nyo ba guys yung lamesa, di ba 4 yung paa nun? Ganon din yung situation ng person mo na kailangan merong involvement yung iba para mahanap niya yung tamang solusyon para sa problemang kinakaharap niya or magkaroon siya ng ibang idea para sa solution. Naiintindihan mo ba yung reading ng person mo? Nang ibig sabihin, dapat siya mag-reach out sa'yo. Hindi ikaw yung mag-reach out sa kanya. Para hindi mauwi sa pagtatalo. At saka kapag lumapit siya sa'yo, o kaya may sabihin siya patungkol sa mga naiisip niya, doon ka lang mag-focus sa sinasabi niya. Hindi na kailangan balikan yung nakaraan or magsisihan. 2 cards na nagsasabi para sa single or nasa relationship na magkakaroon ng fulfillment ang buhay mo, lalo na pagdating sa love. Dahil sa mga single, matatagpuan mo yung the one. At para sa mga nasa relationship, natagpuan mo na yung soulmate mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na malapit lang yung potential person. Maybe kaibigan mo to na mas gusto ng seryosong arrangement. At saka sa relationship, ang advice ng mga cards, iwasan yung pagiging selosa, seloso, at saka magkaroon ng boundaries. Ito muna yung alamin natin. Ayan, buti pinakita na. Authenticity. Pangatlong card na ito. Nang ibig sabihin, mabuhay ka sa sariling gusto mo, hindi sa kung ano yung iisipin ng iba. Itong suggestion na ipinapakita ng mystical card ay para sa pangkabutihan. At saka sa relationship, napansin ko lang anuman ang gender mo. Ang ilan sa inyo may posibilidad na pareho kayo ng person mo na merong anak sa naunang karelasyon. Or yung person mo ang may anak sa nakarelasyon. Wala dapat ipagselos kasi connection lang ang meron siya doon. Ace of Cups, Seven of Cups, at the World. Ito yung cards mo para sa relationship. Unahin muna natin yung patungkol sa career. Ang ilan sa inyo sa career ay gamay mo na or nakuha mo yung trabaho na gusto mo talaga. Pero ang ilan, magkakaroon ka pa rin ng chances patungkol sa career. At isa rin ito sa mga magbibigay sa iyo ng pagkakataon para kumita ng malaki. May posibilidad na sa Pilipinas or sa ibang bansa or maybe nandyan ka na sa ibang lugar na nagbibigay sa iyo ng maraming pagkakataon na hindi mo dapat sayangin. At saka maganda yung mga cards mo patungkol sa blessings na ikakasaya mo at marami pang darating.
Sa health, ang ilan sa inyo kailangan mong sumunod sa professional para mapapabilis or mapapabuti agad yung kalusugan mo. Positive yung cards na mababalik din sa kondisyon yung katawan mo. Sa mga single, nakatatlong cards ka na magkakaroon ka ng bagong pagkakataon sa relasyon. At itong bagong pagkakataon nito, marami kang potential person na i-entertain or magugustuhan. Di ba nabanggit ko nga kanina na marami pang darating? Ito na nga, maraming person na magkaka-interest sa'yo. Single ka man or nasa relationship, nakatatlong cards ka na rin para sa soulmate or kaya yung true love na makikilala mo. Permanente ito at magtatagal. Sa mga nasa relationship, patatagin nyo ng person mo yung relasyon at saka yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kasi kung magagawa nyo ito, masusolusyonan yung iba nyo pang problema. At saka may mga darating pa na bago at exciting sa relasyon nyo ng person mo. Itong 7 of Wands naman ang ibig sabihin, kung nagkakaroon ng pagtatalo, kunin mo lang yung mga bagay na alam mo kailangan mo sa sarili or sa relasyon. At ang advice ay harapin mo ng mature yung mga challenges na dumarating sa iyo. At itong The Empress naman ay pinapakita na ipagpatuloy mo yung pagiging caring sa kapwa at saka sa person mo. Mag-focus ka sa kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. Kasi pinapakita na patungkol sa career, sa love, yung mga challenges na darating sa iyo. At itong Knight of Wands naman ang nagsasabi na magiging maayos din ang lahat. Yung tagumpay na makakamit mo patungkol sa love, sa career, sa financial, or sa health mo, may tagumpay na higit pa sa inaakala mo. Magiging maayos din ang relasyon mo sa kapwa or sa relationship. May compatibility na isa sa importante na ingredient sa relasyon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 666, a warning of negative thinking. 252, urge you to be courageous, self-confident, and adventurous, and step out of your comfort zone and take risk in your life. Affirm, you'll soon understand why your timing is perfect and why things had to happen the way it did to guide you to where you are meant to be. Affirm, yes.